topic natin. Pag-usapan ulit natin ito. Alam niyo naman po yung ginawa nitong si Kerwin Espinosa, okay? Again, na-topic ko na ito sa previous vlog ko na nag-viral, 100,000 views. At syempre kumita tayo doon ng 5,000. Oo, kasi doon sa YouTube, nakalagay na doon kung magkano yung kita ng per video. Ay kumita po ng 4.7, kulang-kulang 5,000. Okay? Yung kita dito kay... Hindi, actually 5,000 na yon kasi meron bang mga nagpakulay. 5,000 talaga. Yun lang ang tinitingnan no. Kumita tayo diyan kay kay Bato de la Rosa nung minura-mura niya po itong si sinabi, hindi naman minura-mura pero galit na galit siya kay Kerwin Espinosa kasi ito daw po ay sinungaling. At ang sabi niya, itong Quadcom walang kwenta. Wala kayong kwenta, Quadcom. Ikaw ba naman maniniwala ka? Drug lord. Paniniwalaan mo? Sino bang paniniwalaan mo? Drug lord? O dating PNP chief na ngayon ay senador na? Ginagamit nyo yung drug lord para magsalita, para kalabanin at siraan yung isang tao? Sabi niyang ganon. Ang sagot naman ni Ronald Llamas ay ito, mga kababayan. Tawa ko ng tawa dito Talagang grabe po, supalpal todo. Kung sa quad po, dahil invited po kayo ng quad, they have a standing invitation for you to face the quad committee. Pwede ba kayong humarap doon? May interesado ba kayo? Wala ko interest at never ako mag-attend dyan. Kaya alam ko naman talaga yung purpose nila. Okay. Puro may demolition yung ginagawa nila. Isipin Okay. mo, mga drug lord, gagawin mong resource person, para siraan ang pangalan ng tao. Okay, mga kababayan. Ito na yung sinasabi ko sa inyo. You're saying basically that si Kerwin admitted to you that he perjured himself in the committee that you attended. Yes, very correct. Kung nag-perjure siya noon na nasa kustodiya siya ng gobyerno, how much more ngayon na he is as free as a bird? Dahil yung mga kaso niya na-dismiss. Okay. At tumatakbo pa siya. Actually, there is a difference or there was a difference between the two. Kasi during the time that mga kababayan nag-take oath siya doon sa Senate, sabi niya under duress siya. So ibig sabihin mayroong nakatutok sa tagiliran niya na hindi niya pwedeng ibalawilain. Kasi sabi sa kanya, kung hindi ka magsasalita, hindi mo implicate yung pangalan ni Laila de Lima, we will kill you or your family or member of your family. Yun ang sabi sa kanya. Ngayon mga kababayan, kung kayo ang tatanungin, di ba? Aba, kaysa naman pamilya ko ang madamay, talagang total, hindi naman papatayin si de Lima, isasakripisyo na. Ganun ang nasa isip ni Kerwin, mga kababayan. At ang mabigat dito, sabi kasi ni Ronald Bato de la Rosa, bakit nyo ginagamit yung isang drug lord, mga kababayan, para siraan ng isang tao? Ang sagot ni Ronald, Mayor. ito na. So ngayon, tingnan mo yung Alvera, pag manalo yan, mag-mayor yan ulit doon. Kawawa ang Alvera. Pero di ba, Magiging drug kuanan mo yan. pero di ba Senator, drug lord na si Espinosa noon, alleged drug lord nung ginamit siya ng gobyerno Magyayabang para pa magtestigo kay Senator Laila de Lima. Hindi lang siya alis drug lord talaga. Ayan. Okay, nagyabang pa. Hindi lang siya alleged drug lord. O, hindi niya man lang natunugan itong si Llamas na sabi mo, drug lord na siya noon nung ginamit niya sa gobyerno. Eto, binabangga niya yung sinasabi mo. Paano mo paniniwalaan? Pero ibig sabihin, kahit drug lord siya, kinuha siyang testigo ng gobyerno. I don't know. I am not case. Kasi ang nag-hawak ng kaso niya, ang nag-develop ng kaso ni De Lima ay DOJ. Basag na basag siya doon. Soplak na soplak siya kay Llamas Sabi ba naman niya na drug lord ginagamit nyo para para mag-testify laban at siraan ng isang tao? Di ba ginamit naman talaga siya doon sa Senado? Di sinagot siya ni Llamas. Di ba alleged drug lord siya nung ginamit nyo? Hindi lang siya alleged drug lord, nagyabang pa Siya ay drug lord talaga. Ba't ginamit nyo rin siya?
Sa pool. Ito yung ano ang matindi ko nakikita rito, si Senator Bato, naglalaban-laban yung kanyang mga sinasabi. 'Di ba? Sa sobrang galit niya, mga kababayan, nakikita na natin na sa kanya rin nagmumula. Sa bunganga rin niya. Parang si Robin Padilla. Niratrat yung bahay ko, gutay-gutay, luray-luray. Pero ang nangyari, mga kababayan, wala tayong nakitang ebidensya. Ito rin si Bato, sabi niya sinungaling, susuntukin ko yan pag nakita ko, pero ayaw niya pong kasuhan. 'Di ba? Galit na galit ka. Gusto mong depensahan yung pangalan mo, sinasabi mo na ito ay sinungaling kasi dinadamay ka. Pero ayaw mong patunayan sa korte. Ano 'yun? 'Di ba? Oh, takot talaga. Takot talagang umarap si Bato de la Rosa sa Quadcom kasi mahuhuli siya sigurado mga kababayan Alam niyo naman sa Quadcom, yung mga tao doon matatalino. Hindi kagaya ni Bato. Sabi ni Tony, have a blessed Sunday. Mami Piar, awa na panunot na ni Mr. Puncherman. Oh. Sa lahat ng taong niratrat ang buhay, siya pa ang nakangiti. Sablay din si Bato. Pare-parehas naman silang mga sablay, mga kababayan, mga ka-GP Natics. Basta tayo nakikita natin ang lahat. Ganito. Sabi niya, isa pang punto dito, hindi ko lang naidugtong. Sabi niya sinungaling daw si Kerwin Espinosa. Tama? Sinabi niya yon, sinungaling yan. Nagsalita siya noon na itong si Laila de Lima ang protector. Ito isipin nyo. Paano at bakit napawalang sala si de Lima? 'Di ba bukod sa demurrer to evidence o kulang, walang sapat na ebidensya, lahat ng mga nagtestigo laban sa kanya ay nagrecant na. Umurong, umatras. Ang sabi nila, lahat daw yun ay inutos lang at sila ay pre-measure. Sa makatuwid mga kababayan, ito already corroborate with the statement of Kerwin Espinosa na wala talagang katotohanan. 'Di ba? So hindi siya sinungaling. Sa pagkakataong ito, noon sinungaling siya kasi inimplicate niya yung pangalan ni de Lima, si Jing, yung isang congressman, yung isang general, 'di ba? Ay yung isang pulis, hindi ko alam kung general siya noon, mga kababayan. At si Peter Lim, Peter Ko. Tama ba? Yung mga sinabi? Oh. Kasi yun pa lang Bakit nakalaya si de Lima kung sinungaling itong si Espinosa? 'Di ba? In a layman's term mga kababayan or to cut the story short, nagsisinungaling noon si Kerwin nung nasa Senado siya kasi nga under duress. Merong nakatutok sa kanya. Sorry umigop na ako ng kapet. Yung kape ko lumamig na Sir Frederick Bungabong, shoutout po. Oy, Asher Dinero, bayaran? Sino bayaran? Ano pong katibayan na bayaran? Ako, bayaran? Okay. Sabi mo bayaran daw. Wala kang ebidensya Bigyan nyo na lang po ako ng ebidensya kung saan pinadala, kung bangko ba yan, GCash ba yan, kailan pinadala, sino ang nagpadala. Ayan, bigay nyo po sa akin tapos sasamahan ko po kayo pagkuhaan na natin. Bibigay ko po sa inyo. Di ba? Sabi ni Cleng K, pag hindi ka panig sa mga Duterte, gagawin ka addict, drug lord. Para sa mga panauhing pantanga, mga kababayan, pasayawin muna natin si Roque. Ang mga bakla gusto na igong lumilipad. Ang saya po nila. Ang mga bakla gusto na igong lumilipad. Ang saya po nila. Huwag ka nang malungkot. Yung mga masasama ang loob dyan, yung mga laging seryoso ang pagmumukha, magbago na kayo, ha? Alex Sanchez, good morning.
Tony, kapwa mo tanga Binoy, mapapaniwala mo. No. Esther Luzal, parang si Richard Gomez parang believes pa sa Nako, mga kababayan. DDS talaga yan si Richard Gomez. Salamat siya, sabi ko dati, si Richard Gomez naiiba sa kanila. Parang isasama ko na ata parehas sa kanila. Si Dan Fernandez at Dan Fernando lang atang ihiwalay ko eh. 'Di ba? Oh. Hindi, Ma'am Aurelia Adena, lahat ata nang nandito, 600 dito, bashers. 'Di ba? Oh. Ayaw mag-like eh. Wala namang bayad yung like. Oh. Take in mind, kwento ko daw sa pagong. Sino yung nagsabing kwento sa pagong? Si Robin pala. Akala ko ako eh. Madito tayo, naiyanak di kal... Oo, hindi po tayo pinanganak kahapon. Diba? Kung napapasunod nila yung mga DDS, tayo